na lang. Hindi lang naman siya yung lalaki. Marami ka pang makikilala. Malay mo, andyan lang pala sa tabi-tabi mo. Kaya naman darating na lang siya bigla sa buhay mo. Pero kung sa akin lang, bakit di siya sabi sa akin na ganun pala yung plano niya? Okay lang naman yun eh. Siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa, kaya ganun. Kaya siguro. Tsaka si Edito, baka hindi siguro yung nasa sa isip niya. Basta importante lang naman dun at least nalaman mo kagad ng maaga. Kaysa nagtagal pa, tapos magulat ka na lang. Diba? Magandang umaga po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Nandito tayo ngayon sa diner. Kumakain ng breakfast. Marami tayong lakad today. So, at the same time, naglalaba sa bahay. Nakalagay sa washing machine. Ngayon naman, habang naglalaba tayo sa bahay, gagawin natin yung mga dapat natin gawin sa labas. So, nandito tayo sa diner. Sa American culture, ang diner po ay parang isang restaurant na bukas sila mula umaga. Bali, ang more na feature nila is breakfast at saka lunch. Bibihira yung diner na may dinner, pero marami din sa kanila ang 24-hour na bukas. Ito kasi yung unang style ng mga kultura ng Amerika na may diner ang bawat community at doon sila, yung mga tao, doon sila nagkikita-kita, doon sila nagkakape, doon sila nagbabasa ng kanilang mga newspaper, ganun. Pero ngayon, dahil naging modernized na, kumbaga, bihira na yung gano'n, yung family na yung mga nandito, yung nakikita mo na kumakain. So, ang pag-uusapan natin ngayong araw na to is tungkol sa teleserye na Ed Chris at saka Chris Pau. So, ganito po yan. Ito yung twist ko. Twist ko lang naman ha. Ito lang naman yung POV ko, point of view ko. Di ba ang nauna na supposed to be love team ay ang Ed Chris, si Edito at saka si Chris na. At ang nauna talaga na sa teleserye na yon, ang nauna na mukhang nagkaroon ng attraction or nagkaroon ng crush is si Chris na kay Edito. Masyadong maliwanag ang araw. Kay Edito. So, siya yung nagka-crush ang nauna kay Chris. Si Chris na naunang nag-crush kay Edito. So, at nasusubaybayan nyo naman, at magkakaroon sana sila ng date. Tapos, ang nangyari, hindi siya sinipot ni Edito, kundi ang sumipot ay si Paul at sinave niya yung kahihiyan ni Chris na hindi siya or inindian siya ng kanyang kadate na si Edito. So ngayon, ang nangyayari na ngayon, bumabalik na ngayon si Edito. So nakita niyo naman yung vlog ni Edito na babalik na ang love team na Ed Chris, ang Edito at saka Chris na. So ngayon, ito ngayon ang nakikita ko dyan ha. Ito parang sa totoong buhay. Ako minsan, ang meron yung magkarelasyon na yung isa lang ang nagmamahal. Yung isa, kumaga parang binabaliwala niya yung effort, binabaliwala niya yung pagmamahal ng kapartner niya. So,
gawin natin na example, kagaya for example ni Edito at ni Krishna, no? Na si Krishna, siya yung nag-effort. Siya yung nagpakita na kanyang attraction nauna kay Edito. At pinanindigan niya to dahil sumipot siya sa kanilang date. So, parang sa totoong buhay, may mga ganon na klase ng pagmamahal na isa lang yung gumagawa ng effort, isa lang yung nag-effort, samantalang yung isa is binabaliwala because alam niya na kahit anong gawin niya is mahal pa rin siya nung isa. Now, ikumpara naman natin ngayon sa kwento ng Chris Pao na si Paul naman, siya naman yung sumagip kay Krishna. Siya naman yung nagpapakita ng pagmamahal. At sinave niya to mula sa kahihiyan at nag-e-effort si Paul na ipakita ang kanyang malinis na layunin kay Krishna. Unang-una sa pamamagitan ng pagpapaalam ng panliligaw sa mga magulang at lola ni Krishna, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga lumang kaugalian ng mga Pilipino, gaya ng pagsisibak ng kahoy, mga pag-iigib, mga gano'n. So yun naman ang pinakita ni Paul. Ngayon, parang sa totoong buhay yan, ikumpara natin na sa issue naman na to, na gano'n, may mga tao talaga na sobra yung pagpapakita ng effort na pagmamahal, pero yung iba naman is hindi nila pinapahalagahan yung effort ng iba, yung pagpapa-effort ng kanilang pagmamahal sa kanila. Dahil ngayon nga, gaya na sinabi ko kanina, kasi anytime alam nila na nandyan lang, so kahit anong gawin nila, it's okay kasi nandyan lang, mahal na mahal sila. So ang nakikita ko dito na may halintulad sa mga tunay na pangyayari ng buhay, kagaya ngayon si Edito, bumabalik na siya ngayon kay Krishna dahil meron ng iba na nagpapahalaga kay Krishna. May mga nakita akong mga relasyon na ganyan sa totoong buhay na kapag for example yung asawa nila is binabaliwala nila, ng bababae sila, hindi nila pinapansin, hindi nila binibigyan ng pagpapahalaga, to the point na yung asawang babae bigla merong nagpakita ng pagpakita ng pagmamahal, and then ang nangyari, itong asawa, nung nakita na niya na meron na nag-e-effort, gusto na niyang balikan. May mga ganun, di ba? May mga pangyayari sa buhay, sa totoong buhay, na binabaliwala ka, tapos nung biglang meron nang magpapahalaga sa'yo, is bigla nang bumabalik yung isa. Ganun. Para ba kasi sa totoo lang, nagiging controlling lang yung mga taong ganun. Kaya dapat matuto tayo na kapag merong mga ganong klase na inyong karelasyon, iwanan nyo na, huwag nyo nang balikan. Kasi ang mangyayari niyan, pinapaasa ka lang, yung baga oh wow, thank you. Can we have the sauce, the Mama Chula? Water cook. Water. Ito po ang ating breakfast. Pakita ko na sa inyo. Video. Pakita ko daw si Derek. Kita ka? Hindi. Oh. Hindi dito. Ayan o. Rubber face. Not your face? Oh. No, rubber face. Ayan. Yan si Derek, ang aking anak with special needs na kasama ko, na masyadong diehard fan ng isang football team dito na Eagles. So, kain muna tayo. Mamaya natin pagpapatuloy ang ating reaction. Okay, tuloy na po natin yung sinasabi natin kanina. Na
sa tunay na buhay, may mga pangyayari talaga na kumisan sa isang relasyon, meron yung nambabaliwala sa relasyon nila. Meron yung bang, kumbaga, dahil alam niyang nandyan lang lagi, alam niyang mahal na mahal siya, so, okay lang, binabaliwala, hindi man lang dinedate, mga ganon na klase ng mga pangyayari. At, meron din naman, yung sa situation na to, for example, meron din naman yung, parang yung style ni Chris na siya yung unang nagkagusto, kunwari, kay Edito, at siya yung nag-effort. At yun nga, na marami yun sa totoong buhay na nangyayari. At kagaya din na yung character din ni Sir Paul, meron din yung ganon na yung pagka-sincere niya na talagang ginagawa ang mga bagay para makuha ang kalooban ng kanyang minamahal. But sometimes, it's really like a real life story. Yung babae may mahal na iba na hindi naman siya mahal, at yung merong nagmamahal sa babae na hindi niya napapansin yung quality nung nagmamahal sa kanya dahil nakatuon ang kanyang focus sa lalaking minamahal niya na hindi naman siya minamahal. Kumbaga, so that is isa yon sa mga angle na pwede nating makita sa teleseryeng ito between Krishna and Edito and between Krishna and Paul. Hindi ko sinasir kasi sa teleserye ang pinag-uusapan natin. So again, wag po kayong nalilito. Ang teleserye po ay hindi yun katotohanan. Po ha? Ulitin ko, maraming may gusto na magkaroon ng katotohanan na totoo ngang magkatuluyan si Sir Paul at saka kay Krishna, pero ang pinag-uusapan natin dito is the teleserye. So, comment below kung sa palagay nyo, sino ang mas gusto nyo na love team sa teleserye? Ang Ed Chris or Chris Paul? Chris Paul yata yung tawag daw, Chris Paul. So, yon. Kaya, actually, marami talaga tayong nakikita sa teleserye ito. Na hopefully lang talaga is that ang mga nakakapanood sa teleserye ito is yung mga, alam niyo yung mga kabataan na mapusok. Pero kung ako ang pagpipiliin, kung papipiliin ka ng ikaw ang magmamahal or ikaw ang mamahalin, diba? Yung may ganon. Pero totoo yun kasi na nangyayari. As, nakikita ko talaga. Na nagiging yung mga taong minamahal is nagiging abusado sila sa relasyon. Hindi naman lahat, no? Dahil alam nilang nandyan lang. So, binabaliwala, hindi pinapahalagahan. Walang pag-e-effort para lumago ang relationship. Kasi nga, alam niya, mahal siya, ganon. Pero, di ba, ang kagaya sabi, ang salop na pupuno, or ang drum, kahit pa unti-unti pa yan ang tulo ng tubig, mapupuno din yan. Meaning to say, kapag binabaliwala mo ang iyong karelasyon, dahil alam mong mahal ka niya, is, malay mo may hangganan. Malay mo darating din yung time na makikita niya yung lahat ng effort niya ay hindi natatapatan ng pag-e-effort ng isa. At malay mo, meron isang Paul sa tabi na willing pala na sumalo sa mga kakulangan mo. Di ba?
So, ang ganda, like, I mean, you know, ang ganda-ganda talaga ng pwede mong mapulutan sa teleserye nito ng Pugong Biyahero. Marami talaga. At hopefully, may time ako para ina-analyze natin at nire-reaction natin ang mga bagay na nakikita natin sa teleserye na to. Kaya yung mga bashers dyan, kumalma lang kayo. Tignan nyo yung lesson na naituturo sa sa teleserye na to. Kasi merong mga lessons, no? At kung buksan nyo yung inyong isip, makikita nyo yung mga katotohanan na nangyayari sa totoong buhay sa pamamagitan ng teleseryeng ito ng Pugong Biyahero Team. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. And again, basta may time po tayo, magre-reaction tayo. Dahil nga, ulitin ko, napakaraming pwedeng makita sa teleserye na to. Na hindi lang siya pinapalabas ng Pugong Biyahero Team. Meron kasi yan, may mga aral kasi yan sa likod ng teleserye na yan. Kaya, okay, ngayon magkaroon tayo ng botohan. Ed Chris or Chris Pao? Ed Chris or Chris Pao? Please comment below. I'm gonna read your comments. Titignan natin ang mga comments nyo kung kanino kayo. At kung may paliwanag, mas maganda.